Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung 20 na driver. Sa ano lang po to sa isang region nagkaroon po, nag-conduct po ng yung PIDEA Region 9 ay nag-conduct po ng tinatawag nating random drug testing at mayroon pong 20 na bus driver o mga driver ang natagpuang positibo sa methamphetamine o sesabu. Grabe po 'to, hindi po laughing matter 'to, no, pero nakakatawa. Pasensya na, hindi ko mabigkas yung scientific name ng shabu. Okay. Ano epekto po niyan? Meron po ba silang gagawin? Yan po ba'y tatanggalan ng lisensya? By the looks of it, hindi talagay na ng lisensya. O sila po ay kundi sila po ay isasalang, no? Ito pong 20 driver na nagpositibo ay isasalang sa mga anong tawag nito? Sila po ay isasalang sa tinatawag nating mga kung ano pa man. Random drug testing. Anong tawag dun sa kanilang ayan, extensive psychosocial intervention. Ibang uri po talaga, no? Pangulong Duterte, sa kanyang mga pahayag, marami po nagsasabi na ang kanyang testimonya ay legally a super disaster. So, ibig po bang sabihin nito? Ako, sa tingin ko, sinasadya po ni Pangulong Duterte. Kinakailangan pong mayroong drastic ng maganap sa Pilipinas. Kasi hindi po tayo pwedeng manatiling ganito. Tignan nyo naman po, no? Talagang binalik po ni Pangulong Duterte yung pong debate, no? Kung mabuti ba ang war on drugs ni Pangulong Duterte o nakasama talaga sa lipunan. Mabuti ba o mas masama yung ginagawang drug campaign ngayon ng ating pamahalaan? Sa tingin ko, ito po ay bitag o isa po tong pain ni Pangulong Duterte para hamunin. At very vocal po siya na naghamon, no? Kung talagang nakita ninyo, sabi nga ni Pangulong Duterte, ang dami ko nang napapatay. Nagtataka nga ako bakit hanggang ngayon ay wala pa akong kaso. So ang basa ko po diyan, no, ang pagsusuri po ni Badong ay ito ay direktang paghamon ni Pangulong Duterte na siya ay kasuhan, no, dito sa korte sa Pilipinas, o ito rin ay para paglawayin, no? Paglawayin yung mga maka-ICC na gumawa na ng hakbang para mapabilis yung pagpapapasok ng ICC. At tingin ko ito po, yung mga Duterte supporter ay hindi po matutulog, no? Alin man ang gawin. Ibig sabihin, alin man po ang kilos o galaw ng gobyerno ay masama po ang magiging epekto sa kanila. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Lea Melgar, welcome to regular members. Yan. Si Lea Melgar ay nagmiyembro. Teka muna. Gawin muna nating moderator si Lea Melgar. Iyan. Okay, pag-usapan po natin, no, dahil po sa random drug testing na ginanap po dito sa PIDEA Region 9, PIDEA 9, ay may 20 po na driver ang napatunayan sa random drug testing na positibo sa tinatawag nating methamphetamine. Sana ba? Natatawa ako sa ayun.
use of methamphetamine, yan, known as shabu. Yan, 20 ang driver. Delikado po yan, no? Kung yung sinasabi po, alam niyo po, nakakatakot yung pahayag na ginawa ni PNP chief mismo, no? Kasi ang dating po ngayon, hindi na po krimen, no? Hindi na krimen. Bagkus kapuri-puri po ang pagsasyabu. Ayon, hindi po direkta sinabing pinupuri ko. Pero yung kinakatwiranan na po ng ating PNP chief na kaya po gumagamit ng droga ay dahil nag-extend po ng oras sa ekonomiya, para sa ekonomiya. Kulang na lang po talaga bigyan ng award lahat po ng mga addiksyones, no? Katulad po nito, mga driver. Oh, ang kakatwiran po diyan, hindi po ikokondena yan, ha. Bagkus pupurihin. Maraming salamat at gusto nyo mag-extend. Gusto nyo kayo ay gising na gising habang nagmamaneho. Gandahan mo na, Marbil, katulad niyang benteng driver na yan. Gusto mo ba na gising sila habang nagmamaneho? Hindi sila inaantok? Yan po ang epekto, no? Pag yung ating pong gobyerno wala pong malinaw, wag na tayong magbulahan. Yung sinasabi niyong bloodless, bloodless war on drugs. Maganda lang pakinggan yan, pero wala po talaga yan, no? Tignan niyo po, kung proud po kayo na may mga driver tayo, random drug testing, at ang nakakatakot pa po dito, voluntary random drug testing. Nag-volunteer pa to. Sa tingin nyo ba yung addict talaga na driver? Baka etong mga nag-voluntary na to, yung Benton driver, yan yung mga paminsan-minsan lang, no? Akala nila siguro tumikim lang naman ako, hindi naman siguro lalabas yung resulta niya. Kasi voluntary. Kung alam mong addict ka, hindi ka magbo-volunteer na mag-drug testing, di po ba? Ay, may kilala tayong nakita niyo po ba yung mga hindi addict? Ha? Katulad na lang yung naglalaban dyan sa Davao City. Yung mga congressman dyan. Parehong hindi addict. Pareho sila nung naghamon si Vice President Sara Duterte, pareho pong in fairness, kahit po si Migs Nograles at saka si Paulo Duterte, pareho pong nag-drug testing. Bakit? Alam nila na negative sila dahil hindi sila addict pareho. Ibig sabihin, malamang sa malamang, yung mga addictiones, hindi po yan magbo-volunteer na magpa-drug test. Tama ko? O tama sila? Tama ako, may tama sila. Kaya ayaw po Kaya malamang yan, yung mga driver, no, sa PDEA 9, dahil voluntary lang Malamang yung mga tunay na addict, hindi po nagpa-drug test. Kasi alam nila positive. Kaya yung 20 na yan, malamang yan yung occasional user lang. No? Malamang yan yung mga driver na paminsan-minsan. Pero yung mga araw-araw bumabatak, ay malamang hindi po nagpa-drug test yan. O ngayon, ano po gagawin? Hindi nga po tinitignan na krimen yan Ang tingin nga sa kanila, biktima Ang tingin nga sila sa kanila nakakatulong sa ekonomiya Walang tulugan, nakakatulong sa ekonomiya, no? Sakto rin. Naalala ko yung mga panahon ng debate. Merong nagdeba-debating mga adik. Sabi nila, kami po, nakamulat yung mga mata Kailangan lang tapos yung ano na yan. Tapos yung mga flyover na yan. Saglit lang sa amin yan. Walang tulugan Alam niyo po, maling pagbasa po yan dahil wawasakin ninyo in the long run
wawasakin po ninyo yung Pilipinas. Talagang road to hell tayo. Pag ganyan po at PNP chief mismo yung nangangampanya na ibahin yung tingin sa adik. Ang sabi ni PRRD, balik na yung mga krimen ng adik. Yung krimen na dulot ng adik na nawala na sa panahon ni Duterte, hindi naman nawala. Minimal na lang. Ngayon po, may bago pa silang mga ano no sinasabi no na mga hindi raw nire-report dahil takot daw yung mga tao mag-report ng krimen nung araw. Baliktad po. Ang mga tao po nung panahon ni Duterte, no? Tumapang po na mag-report sa mga pulis dahil for the first time tinignan po yung mga pulis noon. Nakakampi namin tong mga pulis na to. Kalaban namin yung mga kriminal. Ngayon, hindi mo na naman alam kung sino ang kakampi at kakampi. Hindi mo na alam kung sino uli ang kakampi at mga kakambing. Ito po challenge ko. Kung panahon ni Pangulong Duterte to na nagpositibo. Alam natin yan eh. Is either ire-rehab ka or tatanggalan ka ng lisensya. Dapat to tanggalan muna ng lisensya, di po ba? Tanggalan muna ng lisensya at i-rehab. Eto po, walang rehab na sinasabi. Sabi, eto, ang kinakailangan daw ng mga taong ito ay magkaroon ng extensive psychosocial intervention. Hindi ko po alam kung ano po ibig sabihin nun. No? Simple lang po sa atin eh. Adik ka, gusto mo magbago, i-rehab ka. O kaya, ibalik si Duterte. Matatakot eh. Di ba? Tapos, anong gagawin? I-repair sa barangay, Anti-Illegal Drug Council. Doon po siya para magbigay po ng proper guidance. Proper guidance? Talaga? Adik? Dadali mo lang sa barangay for proper guidance? Tapos magda-drive na uli. Iho. Nahuli ka na na positive ka sa shabu. Ingat ka sa pagmamaneho. Yun po ba ang proper guidance? Ako, ito challenge ko eh. No? Dito po sa mga senador, mga congressman na walang nakikitang mali sa pagiging adik. Wala po kayong nakikitang mali. Ito po, may 20 driver available. Ipakita nyo po sa tao na kayo po, si Pangulong Duterte kasi naniniwala siya sa sinasabi niya. Si Pangulong Duterte, naniniwala siya na pag sinira mo yung kabataan, sinira mo yung kinabukasan ng kabataan, pag sinira mo sinisira mo yung Pilipinas, ikaw, kung drug lord ka o drug pusher ka, ayon kay Pangulong Duterte, dapat kang mamatay. Naniniwala po siya riyan sa paniniwala na yan. Kaya nga yun yung utos niya sa mga pulis eh. Kung kayo po, etong mga senador, Risa Hontiveros, yung mga Quadcom, hindi kayo naniniwala na yung pagiging addict, sino pa meron? Si Marbil, no? Hindi kayo naniniwala na yung pagiging addict, thoroughly dinidiscuss yan ni Tatay Digong. Yung pag naging addict ka, kahit gaano ka kabait, pag addict ka na, salot ka na sa lipunan. Kaya kinakailangan mong baguhin, magbago, or manahimik. 'Di ba? Yan yung pananaw ni Tatay Digong. Kayo, naniniwala kayo na hindi peste ang pagiging addict. Meron tayong 20 driver. Sige nga, gawin yung personal driver. Ikaw, Risa Hontiveros, ang ganda po nun Ito po, positive sa shabu. Ginawa kong personal driver para ipakita sa lahat na hindi po masama ang pagiging addict. Ako, call ako dun eh. Di ba?
Pakita nyo mga senador. Laila de Lima, oh, may bago ka ng driver. Kuha ka ng driver dyan. Personal driver. Sa bagay, yan yata gusto ni de Lima. Yung walang tulugan. Walang tulugan. Alam nyo, kawawa po yung mga pasahero natin, no? Kaya nga po bago mag-renew ng lisensya, meron pong tinatawag, bakit po yung mga driver nakakapag-renew? Hindi natin alam. Malamang may mga drug testing na hindi mahigpit. Kaya may mga nakakalusot. Baka baguhin na rin yan dahil sa sinabi ni Marbil. Kapaki-pakinabang pala. Kapaki-pakinabang sa ekonomiya. Yan yung problema po natin. Wala talaga tayong malinaw, no? Wala talaga tayong malinaw. Efektibo daw, sabi, lagi nilang pinagmamalaki, mas magaling ngayon. Alam nyo po, sukatan nila kung bakit mas magaling ngayon. May nahuhuling kargamento, pero walang namamatay. Tanong ko, meron ba kayo nahuling drug lord ngayon? Kusang sumuko. Natakot po kami sa pronouncement po na bloodless war on drugs. Kaya kami po nagsisukong mga drug lord. Kinabahan po kami dyan Kasi bloodless Gusto namin ng dugo. Sinabi nyo, tahimik. Suko na kami. Kinakabahan. Meron po ba tayong nabalitaan ngayon na sumukong drug lord dahil kinabahan sa bloodless war on drugs? Meron po ba kayong nakita? Siyempre, walang mamamatay. Bloodless nga Di ba? Walang mamamatay. Napakulong na lang. Kung talagang epektibo, mayroon na po ba tayong napakulong na drug lord? Kasi hindi po pwedeng, nakahuli tayo. Putya, nakahuli kayo? Paano naging tagumpay yun kung droga lang nahuli nyo? Tone-toneladang droga? Walang isang tao lang ang may dala. Yung nahuli nyo, isang tao, walang escort, walang mga baril-baril. Puta, mali yata lahat na napanood namin na, alam nyo, pag nagtatransport ng mga droga sa mga pelikula, ang daming alalay ng mga armadong kalalakihan. Napakarami pong umaalalay kasi bilyon ng halaga. Hahayaan mo lang, isang driver lang, dadaan sa checkpoint. Boss, good morning. Naniniwala kami? Maniniwala kami dun sa narrative nyo na ganun? Siyempre, wala kaming ku-question bakit walang putukan nga. Bloodless nga Pero ang tanong ko, may nahuli ba kayong drug lord? Nasaan ang mga drug lord? Nagbago na sila. Hindi na sila drug lord ngayon kasi bloodless war on drugs. Kaya talagang titigil sila May maniniwala po ba sa inyo? Kung kailan maluwag na sa drug lord, tsaka sila aalis, tsaka sila magbabagong buhay. Putya, nung patayan si Duterte, hindi tayo nagbabagong buhay, Brad. Drug lord pa rin tayo kahit tinutugis tayo. Ngayong wala nang patayan, wala nang tahimik na, bloodless, magbagong buhay tayo kaya. Oo nga, Brad, no? Para maiba lang. Walang tumutugis sa atin ngayon. Walang hindi tayo safe tayo ngayon Magbagong buhay kaya tayo. Yun ba gusto nyong palabasin sa mga tao? No? Yun yung gusto nyong palabasin na nagaganap ngayon. Kasi sabi ni Marbil, mas maganda raw yung ginagawa ng PNP ngayon. Ang ginagawa nyo nga sa droga ngayon, di ba? Bloodless. Wala pa po kaming narinig na putukan kasi wais na yung mga pulis Kahit po siguro makita nila na may armado, ba't kami makikipagpatayan dyan?
yari kami. Sinabi na nga ng Pangulo na bloodless eh. Kaya kayo, meron po ba, eto tanong ko meron po bang iniimbestigahan ngayon na drug lord? Na umamin sila na sila po ay dating drug lord nung panahon ni Duterte, nung panahon na sila ay tinutugis ng mga kapulisan, drug lord sila. At ngayon, dahil sa positibong pananalita ng mga gobyerno na pagbago sila ni Marcos, hindi na sila drug lord ngayon. Meron na po ba kayo na imbestigahan na ganun? Kasi alam nyo, binabago nyo yung mga values ng mga Pilipino, no? Gusto nyong baguhin yung values namin na masama ang droga. Paano nyo mapapaniwala yung tao na habang nagkokondak ng madugong, sa salita nyo to madugong war on drugs, laganap ang droga. Tapos ngayong walang madugong war on drugs, payapa ang mga drug lord na nagbebenta ng kahit na anong gusto nilang ibenta at sila ay nakatitiyak na walang dugong dadanak. Paano nyo po maipatatanggap sa mga tao na ngayong panahon na walang magaganap na madugong kampanya laban sa droga, ay titigil yung mga drug lords at magbabago ng hanap buhay? Simple po yung tanong ko eh. Sa tingin nyo po ba dahil po sa ginagawa nyo ay tumigil na ang bentahan ng droga dahil hindi na madugo? Ang hinihintay lang pala ng drug lord titigil kami pagka wala nang dumadanak na dugo. Tsaka kami titigil. Pero habang kami ay inyong pinapaslang ang aming mga tauhan, habang kami ay ang aming mga tulak, ang aming mga small time pusher ay binabanatan ninyo, hindi kami lalo titigil sa parang hindi po logical. No, hindi po logical. Parang yan parang hindi nyo makita na sa loob ng 6 na taon walang naging bagong adik. Yun po ang pinakamalaking contribution ni Tatay Digong. Kasi kung hindi ka adik nung panahon ni Pinoy, hindi ka adik, tapos bigla na balitaan mo, putyan, daming tinutumba. Nung panahon ni Duterte, ang daming tinutumba. Mag-adik kaya ako ngayon? Matino ako nung panahon ni Pinoy, Pero nung nakita kong maraming natutumba, merong mga wag tularan. Adik ako, wag tularan. Ngayon, ang pinakamasarap maging adik. Yun po ba, isipin po yan ng matinong tao? Dahil po dun, 6 na taon, halos wala pong naging bagong adik. Yan po ang pinakamalaking kontribusyon na nababaon. No? Kung walang mga bagong adik, yan yung minana ni BBM. Itutuloy nyo na lang. Itutuloy pero hindi. No? Tinigil nyo na nga, binakbakan nyo pa, binalikan nyo pa, niresbakan nyo pa si Tatay Digong at yung mga taong naniniwala sa war on drugs, niresbakan nyo pa para pasamain dyan sa Quadcom na yan. Yung mag-amang Duterte. Naglista po ako ng mga hindi nyo po iniimbestigahan na nakaapekto po sa mga Pilipino. Una po nakaapekto, baha. Paano mo iimbestigahan badong? Tanga ka ba badong? Paano mo iimbestigahan ng baha? Umulan, malakas. Siyempre may baha. Hindi po yun ang problema Meron po tayong ginagastosan na 1.4 billion a day na flood control program. Kung may baha pa rin, palpak yung flood control. Di po ba? Para kang bumili ng payong.
Pagbukas mo ng payong, basa ka pa rin sa ulan. Palpak yung payong mo. Sayang ang pera. Tama po ba? Pasimplihin lang natin. Umuulan, bumili ka ng payong. Pagbukas mo, sumugod ka sa ulan, basang-basa ka rin. Effective ba yung binili mong payong? Hindi. Pag umulan, bumaha, gumastos ka para sa flood control. Umulan, bumaha pa rin. Tumaas pa ang baha. Effective ba yung flood control? Hindi. Ang tanong, babalik ka, 7-Eleven mo nabili. Kabibili mo lang, may resibo ka pa. The listing na pwedeng gawin ng isang matinong tao, puta, bumili ko ng payong para hindi ako mabasa. O eto, balik nyo na lang pera ko. Kung ayaw ibalik, o sige, inyo na yan. Ngat-ngating nyo. Walang silbi. Di ba? Ngayon po, may naghanap po ba? Marami namatay. May naghanap po ba sa Bicol? Nasa ng 62 billion na budget sa flood control program? Hanapin man lang namin yung mga poste. Kung matino kang senador, matino kang congressman, yan ang hahanapin mo. Nasaan yung flood control nyo? Bakit maraming namatay? Di po ba? Pero hindi sila. Ayaw nila yan. Ayaw nila yung imbestigahan. May Duterte bang involved dyan? Wala. Wala pala eh. Bakit na may imbestigahan yan? 90 billion. Walang kaabog-abog. Nag-announce si Recto. Lahat ng sobrang pera. Sobra ba yung pera? Sobra ba yung pera mo kung meron ka pang mga hindi binabayaran? Halimbawa, sumweldo ka ng 10,000, natira sa'yo 5,000. May utang kasi tandaan ng 4,000. Di ba dapat unahin mo muna yung utang mo bago mo ipautang yung pera mo? May pera tayo sa PhilHealth, sobra daw, kaya kinuha ni Recto, 90 billion. Bakit? Lahat ba ng PhilHealth member pag nagkasakit wala nang binabayaran? Meron pa rin. O bakit niyo ipapamigay yung pera namin? Dagdagan ninyo yung benepisyo ng PhilHealth. Meron po bang malawakang investigasyon dyan sa 90 billion na yan? Nag-TRO na yung Supreme Court. Hindi po iti-TRO ng Supreme Court yan kung wala siya nakikitang mali sa ginagawang pagtatransfer. Pinatigil na muna ng Supreme Court na po nakialam. Huwag na mag-transfer muna. Bakit wala nag-iimbestiga? Tanong, may Duterte bang involved dyan? Walang Duterte. Solid kami. Duterte solid kami. Ang tanging iimbestigahan lang namin, mga Duterte lang. Okay. Mabagal lang responde sa mga kalamidad. Wala kami nakita beforehand darating ang bagyo. Alam natin yung mga kung gaano karami yung ulan. Mahina po yan eh. Si Christine po mahina. Pero yung ulan, alam natin maraming ulan. May paghanda po ba yung gobyerno? Ano magagawa natin? Papapain muna natin. May investigasyon ba kayong gagawin tungkol dyan sa mabagal na pagresponde, sa mabagal na pagtalima sa mga kalamidad? Wala. Pusa ng pera ang kalamidad. Wala tayong rubber boats. Bakit hindi anda ang DSWD? Bakit wala tayong evacuation center? Sa tingin nyo ba, pag-aabalahan nila yan ng investigasyon? Tanong, meron bang involved na Duterte dyan? Wala. Wala pala. Ba't namin imbestigahan yan? Alam nyo po, etong ginagawa ni Tatay Digong, yung mga pag-amin at paghamon niya. Laila de Lima, DOJ Secretary ka. Imposibleng hindi mo alam
'Di ba? Butata siya kay Dinggoy. For the first time, bumilib ako kay Dinggoy. Ano sabi ni Dinggoy? Incompetent ka pala. Mr. Chair, hindi po siya incompetent. Mael po siya. Alam nyo, wag na tayong magbolahan, no? Wala talaga. Ayan, yan hamon ni Tatay Digong. Pain niya yan eh. Inamin niya lahat. Sige, pananagutan ko yan. Nagtataka nga ako bakit wala akong hindi niyo pa ako iniimbestigahan hindi niyo pa ako hanggang ngayon wala pa akong kaso. O ilang araw na po si Tatay Digong. Saan po sila nagdedemanda? Si De Lima, si Ontiveros, mga Dilawan, saan po sila nagdedemanda? Sa media. Sa media. Paninira lang kasi. Alam nyo, double barrel din yan, no? Tinatakam ni Pangulong Duterte yung ICC para pumasok. At pagpasok ng ICC, siyempre matitrigger kami, mananawagan kami na protect Duterte at all costs. 'Di ba? Yan ang pinakamalaki nyong gagawin kung papapasukin nyo yung ICC dahil wala silang jurisdiction. Kayo po, magkakaroon po kayo po ang lumalabag sa soberenya. Sino man, gobyerno, magpapapasok ng ICC, paglabag na po yan sa soberenya ng Pilipinas. Nagpapapasok kayo illegal ng foreign entity rito. Para nyo pinapasakop yung daig pa niyan, yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Dahil yun, disputed yun eh. Kiniklaim ng lahat yun. Isa tayo sa claimant, isa ang China sa claimant at iba pa mga bansa. Dito po, Pilipinas po ang papapasukin nyo yung ICC. Hindi po claimant ang ICC dito. Hindi po tayo member ng ICC. Meron po kaming legal rights na ipagtanggol yung dating Pangulo dahil wala pong jurisdiction niyang ICC niyan. Subukan yung papasukin. Di ba? Alam niyo mga tao rito, yung mga viewers ng mga vlogger, ang tagal na naghihintay, kailan ba talaga tayo? O baka yan yung mag-trigger pagpasok ng ICC. Eto, bitag din yan ni Tatay Digong. Wag nyo pong akala nyo ba si De Lima bugok yun? Hindi po bugok si De Lima. DOJ secretary po siya. Alam niya po na walang kaso kay Duterte. Ang isang legal na utos ay hindi po pwedeng kasuhan yung legal na utos. Legal po yung war on drugs. Sino po ang nagsasabing yan ay hindi nga nila nasabing illegal eh. Sino po ang nagpapahiwatig na illegal yan? Yan, mga katulad nila Dan Fernandez, yung mga katulad nila Abante, yung mga taong mga congressman na walang kamalay-malay sa batas. Yan yung mga nagpapahiwatig na illegal yung ginagawa ni Tatay Digong. O si De Lima, ang demanda ni De Lima hanggang ano lang, hanggang media lang. Pero alam niya po yan. Alam niya po yan. Ngayon, nung una, tinatanong ko, pwede ba kaya talaga magdemanda sila De Lima, sila Ontiveros? Narinig ko po kay Tatay Digong, eto eh. Hindi mo na kinakailangang magtestigo si Grijaldo, di ba? Dahil you're under oath, sinabi mo yan under oath. Okay na yan. Kukunin lang namin yung iyong sinumpaan under oath. Yan lang ang gagawin namin para ihabla si Abante tsaka si Dan Fernandez. Okay, sa makatwid, yun lang din ang gawin nyo, De Lima at Risa Ontiveros. Yung sinumpaan sa salaysay ni Tatay Digong, pwede na kayo magdemanda kung totoong may kaso kayo.
Dinider na nga kayo. Bakit hindi kayo magsampa ng reklamo? Alam mo, bitag yan ni Duterte kasi once na sinampahan nyo siya ng reklamo at na-dismiss yan, wala na kayong ipapangampanya hanggang 2028 na masamang tao si Duterte, pumatay ng pumatay, no? Dahil na-dismiss yung kaso. Madidismiss eh. Bakit madidismiss? Buta ibibintang nyo. Yung guilt is personal. Alam ni Dilima yan. Dapat binulungan mo si Ontiveros para hindi nagmumukhang tanga. Kung kayo naniniwala pa rin hanggang ngayon, no? Na si Tatay Digong, ito yung sinasabi raw ni Tatay Digong ay ano yung sabi rito? Ito raw po ay Duterte Senate testimony, legally a super disaster. E di magsampa kayo ng reklamo. Yan nga gusto ni Tatay Digong para once and for all, maabsuelto na siya. Katulad nung pagkakaabsuelto niya dito sa mga karapatan, yung po mga nagano sa kanya, nag-file ng petition sa Supreme Court. Absuelto si Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Marunong sa batas si Duterte. Between Duterte na naging prosecutor, Duterte na naging mayor, Duterte na naging president, at isang chismosang senador. Anytime, doon ako sa Duterteng Palamura. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong, kaya ako, yan, pahain yan ni Duterte. Hinahamon kayo na magsampa kayo ng demanda. Dahil katulad ng mga pagdemanda sa kanya, mapapawalang sala siya, tinitiyak niya. At pag napawalang sala siya, ligtas na dyan yung chapter na yan, hindi nyo na pwedeng ulit-ulitin yan. Isasampa lang namin sa inyo na, napawalang sala na, di ba? Paulit-ulit kayo, paulit-ulit. Kaya hindi po sila matalino yan si Dilima, kaya hindi siya nagsasampa ng kaso. Pag hindi siya nagsampa ng kaso, paulit-ulit. Pwede nilang sabihin, mamamatay tao, demonyo. Pero, pag once na nag-file sila ng kaso, end na yun. Katapusan na ng kanilang paggamit sa war on drugs. Dahil maabsuelto si Tatay Digong. Gaano mang katagal. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na kayo